Two worlds shaped by whispers of faith, one wrapped in candlelight, the other cloaked in quiet surrender. One sings to the heavens, the other whispers to the earth. Traditions may differ, yet hearts beat with the same purpose: to seek, to believe, to belong. For faith is not measured by the way we kneel, but by the love we carry in our hearts. Divided by belief, yet united by purpose. A short documentary na pinamagatang Two Flames, One Light. In a world of diverse beliefs, two faiths, Islam and Christianity, share one common goal: to serve our one true God. But how do their practices differ? And what values connect them despite those differences? Heto na nga kami. Nandito na sa simbahan. Pero bago pumasok, nagsindi muna kami ng kandila at nagdasal. Kandila, higit pa ito sa simpleng apoy. Isa itong tahimik na panalangin, sumasagisag ng pag-asa, ng pananampalataya. Pagkatapos naming magdasal, ay pumunta na agad kami sa simbahan. Habang kalahati ng aming grupo ay nagsisimba sa simbahang Katolika, ang kalahati naman ay tumungo upang saksihan at maunawaan kung paano naman sumasamba ang ating mga kapatid na Muslim. So, good evening guys. We are now in front of the mosque. And one mi karon, iwanan mi sa mga good friend nga Shika, isa ka devoted nga Muslim diri lang mosque. And now kay nag-ask pa po yung permission if ever na tabok sa ta. If ever na maka-film ba mi sa ilahang mosque. I-redirect po mi sa imam sa ilang mosque because they're not really sure if pwede ba dyan mag-feel sa mosque. Kanang ibalik mo like you're welcome, afwan. Afwal. So, shukran and afwal. Thank you and you're welcome. Thank you for your Afwan? new language. Yes. New learnings. Yeah, this is Arabic by the way. Yeah. This is not just another dialect from the Philippines. Yeah. But We're learning another language. And it's So, kind of interesting. It's not just interesting, it's educational. Yeah. So, nanami, on the way namin. Habang kami ay naglalakad at magalang na humihingi ng pahintulot sa imam o sa Bisaya pa ang kanilang pari upang masaksihan ang kanilang pagsamba. Bumalik naman tayo sa simbahang Katolika. Isang lambat na may hawakan ang dumaan, tahimik na nanghihikayat ng kabutihan. Mga bariyang tila maliit, ngunit may bigat ng malasakit. Kasabay nito, mga kamay ay mahigpit na magkahawak, tanda ng pagkakaisa sa pananampalataya. At sa pagtanggap ng Eucharistia o sa banal na katawan ni Jesus, naroon ang pananampalataya. Isang paalala na sa gitna ng pagsubok, may liwanag ng pag-asa. Allah
kanilang prayer or Ramadan. And look, sila and we have to be respectful so we won't disturb their prayer. Okay, let's go. Kami nga ay pinahintulutan, isang pribilehiyong makapasok at masaksihan mismo ang kanilang pananampalataya. Halina't samahan niyo kami sa paglalakbay. Right now it is 7:25 and officially started their fifth prayer of the day or of the night. And we are so glad that we are able to witness their Yeah, first experience ko. Yan ako yung mga bata. their prayer, which is salat Or sala. salat. Not so sure. Yeah, and we're trying to keep our voices down. Really, like, do not disturb their prayer. Ayon pa kay Shika, ang mga Muslim raw ay nagdarasal na 5 beses sa isang araw. At isa na rito ay ang Isha, na kanilang panalangin tuwing alas 7 ng gabi. Pero ngayong Ramadan, may isa pang dagdag na panalangin. Ang Tarawih, isang spesyal na pagdarasal na kanilang ginagawa matapos ang Isha. Hi! Hello! Habang kami ay naghihintay, ay sinubukan naming tanungin ang mga batang Muslim kung bakit di sila kasali sa pagsamba. Basta ma'am, kasi pangalan ni mo, Papo. Zulkair El Deman. Kano sa man ka dili pa ka magsimba dala? Simba. Magsimba. Pero, apil mo karon. Yeah. Ya, wala lagi mo nang adto. Wala pa man. Ay, wala pa. Unsa day una? Unsa una? Ha? Aklaban? Unsa to? Sorry. Unsay buhaton na? Unsay buhaton na? Unsay buhaton na? Sa sige, ikaw ako pangutan. Okay lang, dili man ako ipan. Hello, kami day ang mag-vlog. Unsay unahon na? Unsay pangalan nimo? Ramzia, si Pretty Ramzia. Mag-unsa man sila first? Magsimba. Unsa man lang simbahan? Banal na ala. Pagkauban na kano sa man mo sulod dito? Pagkamat. Unsa may buhaton sa kama? Magsimba na mo jud kamatanan. Unsa stupid? Kakiat ninyo oy. Sige. Dito natin makikita na kahit sa mga batang Muslim ay puno ng kuryosidad na walang halong pag-aalinlangan o malisya. Sa kabila ng aming magkaibang paniniwala, nagkaroon kami ng pagkakataon na magbahagi ng kaalaman. Sa simpleng pag-uusap nito, hindi lang kaalaman ang naibahagi nila, kundi isang paalala na ang respeto at pag-unawa ay kayang lampasan ng anumang pagkakaiba. Habang ang mga bata ay nagsimula ng sumali sa kanilang pagdarasal, patapos na rin ang misa ng aming kabilang grupo. Kaya dito, lumapit sila sa isang lektor upang magtanong tungkol sa kanyang karanasan bilang isang Kristiyanong mananampalataya. So, they mentioned man ni mo mama ang different sect and maybe other religions sad. So, naadyo tay differences and kalahian dili jud naton siya ma-deny. Pero isa lang tagituuhan. So, how can you like even with our differences ma-unite gahapon ta as mga lagad sa Ginoo? Last March 1, opening sa ato ang araw ng panabo.
So natay interfaith and cultural night. So nag-join ang tanan, apil me nga Santo Niño Parish. So dito na ko na-realize na bisag lain-lain ta og doctrines. Dili man ta maglalis ana. Akong ate kay one way man, di na ko makiglalis akong ate. Di na pud na siya makipaglalis ako nga gusto ko niya ibalik sa one way. Dili na pud na niya ginahimo. Ako pud nirespeto na pud ko sa iyang faith. So respect ang tawag ana. Bilib na bilib kami kay Ma'am Lecturer dahil kahit magkaiba man ang pananaw ng bawat relihiyon, iginiit niya na mahalaga pa rin ang pagpapanatili ng respeto. Isa pang mahalagang payo na iniwan niya sa amin, hanapin mo ang espiritual na landas na tunay na makakapagbigay sa iyo ng kapayapaan at pananampalataya. No. Lahi-lahi man ta. Naman tay individualism. Though nata unity in diversity sa ato ang faith. So mahibalan man nimo kung naka sa tama. Sama sa kung gingon ganina, kung maka-feel gani ko, mag-palpitate ko, kulbaan ko, something wrong. So kana bang curious kay ko before? Nya mura ba ka na di man gid ni mao. Uy, mura napamagyud ko gipangita. Then nakita gyud ako. Kaya ako man yung gipangita. Dig up jud ko. So dili lang ta mangunong sa unsay doctrine nga gitudlo sa tuwa. Pangita ta. O unsa gyud Ginoo. So let's dig deeper sa truth ug aha ka mas. Yes, sa inyo yang pa kayo mo, dagko pa kayo mo abdan. Unta makita ninyo ang goal. Oo. Thank you so Sige. much, very much po. Daghan kaming natun-an po sa inyo ha. Unsa kay pangalan? Thank Dr. you. LV Habines. Thank you po, Dr. L.V. Javines. Pagkatapos naming interviewin sa Ma'am LV, ay sunod namang i-interviewin ng aming grupo si Ustad o si Teacher Noriel upang mas maunawaan pa namin ang kanilang pananampalataya. So, mainly mag-interview lang po with mga experiences and practices po sa Islam. First question. So, first question ako po kay ang imuha po bang relationship kay Allah kay nag-effect na sa imuhang religion sa pangalawa? Yes. Ang relation namo kay Allah subhanahu wa ta'ala sa among labaw nga sa tuang labaw nga makagagawon kay Allah na siya dakong sa tawag ato dakong effect sa tuang pang-adlaw-adlaw daily. Kay ang Islam means ang pagsunod, submission to the will of God, di ba? Pagsunod sa kabubuton sa labaw nga makagagawon mo ang Allah. So kung kita nga mga tao dili ta mosunod sa iyang kabubuton, so dako to kay mga problema, no? Misguided ta, makuhan ta, masaag ta sa tulid nga dalan. So mas kung gusto nato nga kita nga mga tao ma-guide ta sa tanang mga desisyon nato sa kinabuhi, mga ginabuhat nato sa atong kinabuhi. So masundon nato ang kabubuton ni Allah sa ato ang labaw nga. So, si Allah ang burag guiding path para sa inyo as unsaon ninyo pag-live ang everyday Yes. inyo nga decision. Correct. Pero if I may ask nga nanabay instances nga burag na lost kasi mo ang path mo, if naay instances nga mga past experiences nga na somewhat nawala ka sa agi. Kami nga mga Muslim bilang tao wala na naman dili man jud nato na siya madinay nga kita nga mga tao usahay masahag ta, no, kay tungod kay tao lang ta, walay perfecto nga tao, dili siya masahag. So normal sa katao, sa kinabuhi sa tao kuan. Apan ang pinaka-importante ato nga maka-realize siya nga adunay Allah nga adunay Ginoo Diyos nga nag-guide sa iya. Sa tanaw niya nga
medyo nalihis na siya glandas, paningkamutan niya na dili siya madulong dito. Paningkamutan niya makarecover siya, makabalik siya sa tuloy niya. Normal lang na kay tao lang. Habang patuloy kami nakikipag-usap kay Ustad Noriel, unti-unti naming natuklasan ang mga alituntunin ng kanilang pananampalataya. Katulad ng paghihiwalay ng lalaki at babae sa pagsamba, ang pag-iwas sa pagkain ng baboy, at ang mahigit na pagsunod sa mga aral ng mga propeta. Ngunit sa lahat ng ito, may isang bagay na higit na mahalaga. Ang matatag na ugnayan mo kay Allah. Sa paglalakbay na ito, nakita namin kung gaano kalawak ang pagkakaiba ng pananampalataya. Mga ritual na tila magkaiba, mga alintuntuning tila magkasalungat. Ngunit sa kabila ng mga pagkakaibang ito, may isang bagay na hindi nagbabago. Ang hangaring magbigay liwanag. Kristiyano man o Muslim, lahat tayo ay nagdarasal. Hindi lang para humingi, kundi para magpasalamat, magpakumbaba at maghanap ng gabay. At dito namin natutunan na hindi kailanman naging layunin ng mga apoy na lamunin ng isa't isa. Sa halip, sila'y nagbibigay liwanag. Magkaiba man sa hugis at kulay, isa pa rin ang pinagmulan ng kanilang ningning. Pananampalataya, pag-asa at pagmamahal. Dahil sa dulo, tayo'y iba't ibang apoy, pero iisang liwanag. Dalawang landas, iisang layunin. Ang paglingkuran ang Diyos na ating pinaniniwalaan. Isang dokumentaryo na hatid sa inyo ng Section Bloom na pinamagatang Dalawang Apoy, Isang Liwanag.